Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga oras na ito ay ating pag-usapan ang kasunod ng ating unang napag-aralan ng mga bagay na makakasira sa pagkamuslim ng isang tao. At inshallah ngayong araw babanggitin natin ang pang-anim hanggang pang-sampo na mga bagay na ito ay makakasira sa pagkamuslim ng isang tao. Pang-anim, ayon kay Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala Syekh rahimahullah, man istahza bi syai'in min dinir rasul aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wad-dalil qauluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Okay, dito sinabi ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na sino man istahza bi syai'in min dinir rasul, sino man ang kutsain niya, ang relihiyon ng propeta, relihiyon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang relihiyong Islam. At sinabi ito, anumang bagay na dala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit niya. Ganun din sa mga gantimpala. Ibig sabihin, ang isang tao ay kutsain niya ang mga nababanggit na mga gantimpala, ang paraiso at iba pang mga kabutihan. Ganun din yung kaparusahan sa mga tao na gumagawa ng kasalanan na hindi nagbabalik loob. Sino man ang kanyang kutsain ang relihiyon na dala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad kabilang doon ng gantimpala, ang kaparusahan, ay tunay na siya ay nakagawa ng paglabag sa relihiyong Islam na dahilan ng kanyang paglabas sa relihiyong Islam. At ang dalil, katibayan, sinabi dito sa isang aya, Surah At-Tawbah 65, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sabihin mo, sabihin Muhammad na katotohanan na sila ba, qul abillahi wa ayatihi, kayo ba ay tinatawag na nangungutya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga tanda at sa kanyang propeta. Kuntum tastahzi'un, ibig sabihin kinukutya nyo ang relihiyon ng Islam, kinukutya nyo ang dakilang tagapaglikha, ang dalang mensahe ng mga propeta. La ta'tadiru, huwag kayong humingi ng pasyensya sa inyong ginawa. Sabi dito, qad kafartum ba'da imanikum. Tunay na kayo ay nakagawa ng paglabag sa Islam, na kayo ay tinatawag na lumabas sa relihiyong Islam ba'da imanikum, pagkatapos na kayo ay mananampalataya. So ito ay kabilang sa pinakaunang dalil na sino man ang kutsain niya ang anumang dala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sunna, kanyang pamamaraan, gantimpala, kaparusahan, anumang sunna ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kutsain ng isang tao, ay tunay na lumalabag siya sa relihiyong Islam at magiging dahilan ng paglabas niya sa relihiyong Islam. Kaya napakadelikado po ito. Ngunit dapat nating maintindihan na magkaiba po yung tinatawag na kinukutsya mo yung halimbawa yung tinatawag na adan, halimbawa ang adan. Kapag kinukutya mo yung adan dahil pangit yung nag-aadan, yung boses niya, ito ay kasalanan. Siyempre, hindi natin sinasabi na hindi kasalanan dahil pangungutya ito sa kapwa. Ito ay kasalanan, pero hindi siya papasok sa tinatawag na makakasira sa pagkamuslim ng isang tao. Ang sinasabi natin dito ay yung kapag ang tao ay kinutya niya yung sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam, kinutya niya yung adan. Dahil unang-una, ang pangungutya sa anumang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi pagrespeto kay Allah. Dahil siya ang nag-utos sa tinatawag ng mga bagay nito. Ganun din na si propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi siya nagsasalita ng kanyang ganang sarili, bagkus ang kanyang mga salita ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay ang pangungutya sa relihiyon, una-una kinukutya
mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan. Paglabag sa relihiyong Islam, kinukutya mo ang kanyang propeta. Na sila, kumbaga ito yung pinaka-source. Ang Allah ang subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha, ang siya ang tinatawag na makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagbigay ng mensahe kay propeta sallallahu alaihi wasallam. So nararapat dito na respeto natin ang anumang dala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Quran, mula sa hadith. Maaring minsan hindi natin alam yung hikmah, karunungan sa bagay na ito, pero hindi ibig sabihin na hindi natin dapat paniwalaan. Kundi dapat natin paniwalaan na ito ay totoo, tama mula kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At tulad na nabanggit natin kanina, na ang tinutukoy dito yung pagkutya sa mga bagay, mga sunna ni propeta sallallahu alaihi wasallam, yun po ang tinatawag na bagay na makasira sa pagkamuslim ng isang tao. Ngunit sinasabi natin, halimbawa kinukutya ng isang tao yung tinatawag na balbas ng isang tao, ay kapag yung kinukutya ng tao na yun ay yung tao mismo, ay yun po ay kasalanan sa Islam. Hindi natin sinasabi na pwede. Ito po ay kasalanan sa Islam. Pero kapag kinukutya ng isang tao, isang mananampalataya, ang tinatawag na balbas dahil ito ay sunna ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay bagay na napakalaking kasalanan na masisira ang pagkamuslim ng isang tao dahil kapag kinutya niya yung tinatawag na bagay na mula kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kahit na ito ay sunna lamang, pero kapag ito ay galing kay propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dapat na ito ay tanggapin natin. Okay? Yan po ang tinatawag na pinaka mahalaga. Okay pa, ito po yung pang-anim. Ito po yung pang-anim at nabanggit po natin yung dalil na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan itong talata na ito ay ibinaba sa mga tao na kung saan sila ay nakikipaglaban kasama ng mga sahaba sa labanan sa Tabuk. At itong mga tao na ito ay sila ay kinukutya nila ang mga sahaba. At ganun din ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanilang sinasabi na mara'ayna mithla qurra'ina haula. Wala kami nakita na katulad ng mga tao na ito, yung mga qurra'ina, yung mga nagbabasa, yung mga imam nila, argabubutunan. Sila gusto nila ng pagkain at malalaki yung mga kanilang tiyan. Ibig sabihin, gusto nilang kumain ng kumain. Wala akdhabu alsinatan o alsunan. Ibig sabihin, sila ay napakasinungaling. Wala ajbanu 'inda liqa. Sinasabi na ito, sila ay nagbibiro para yung paglalakbay nila ay hindi nila maramdaman. At sinabi dito na wala ajban 'inda liqa. Sila ay tinatawag na mga ibig sabihin, ay natatakot sila kapag may mga labanan. So dito may nakarinig sa kanila na isang sahaba at ito ay si Auf bin Malik at sinabi niya kay propeta sallallahu alaihi wasallam, bago pa siya dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinaba na yung tinatawag na talata kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay hinahatulan ng tinatawag na paglabag sa relihiyong Islam. Sila ay lumabas sa relihiyong Islam dahil sa kanilang pangungutya kay propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba ni propeta sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito ay sinabi dito na kad kafartum ba'da imanikum, kayo ay nasira yung inyong iman, pananampalataya pagkatapos na kayo ay tinatawag na manampalataya. Kaya ito po ay dapat na bigyan natin ng pansin at alhamdulillah ang relihiyong Islam ay kompleto po na dapat ay alam ito ng isang mananampalataya. May mga bagay na maaring ito ay hindi malinaw sa atin, dapat natin pag-aralan, hindi dahilan ito na dapat nakutsain natin ang ibang mga bagay sa Islam na maaring hindi natin alam. Tayo, nasa atin yung pagkukulang, hindi sa relihiyong Islam. Dahil ang Islam po ay perpekto at kompleto. Ngunit sa atin ay narapat po na ito ay pag-aralan natin. Pangpito, na sinabi ni Sheikhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, na kanina sinabi, as-sihr, wa minhu as-sarfu wal-'atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Okay, dito, sinabi dito, yung tinatawag na as-sihr. Ang sihr ay papasok dyan yung pangkukulam, ang sihr. Pangkukulam, salamangka, panghuhula. Pakinggan po natin, papasok dyan yung pangkukulam. Pangkukulam, may gustong babae, kukulamin. May ayaw na mga tao, kukulamin. Nainggit, kukulamin. So yan yung mga kulam na yan. Okay, pangalawa, yung tinatawag na salamangka. Halimbawa, yung ginagamitan, pinapakain ng mga pagkain na tapos ang nakikita lang niya na nawawala yung kaniyang kagustuhan sa tinatawag na kaniyang asawa at
nagkakagusto siya doon sa ibang tao. Dahil siya ay tinatawag na ginamitan ng tinatawag na kulang o salamangka. Okay? Ganun din yung nakikita natin na kumakain ng bote, yan ay papasok sa salamangka. Kumakain ng bote, nakikita natin kinakain ng bote, walang nangyari sa kanya. Yan ay tinatawag na salamangka. Yan ay tinatawag na papasok sa sinasabi natin na sihr. Ang sihr papasok dyan yung tinatawag na yung pagkukulang, yung paggamit ng salamangka, at yung tinatawag na panghuhula. Ang paghuhula, alam natin yan, yung paghuhula. Okay, titingnan niyo yung kamay. Sabi niyo, ikaw ay tinatawag ng mga 5 taon, ikaw ay ganito, ikaw ganito. Yayaman ka, ano man. Kaya ay iba pang klase ng panghula, napakaraming klase ng mga tao na ng hula. So dito makikita natin na ang relihiyong Islam ay ipinagbawal ito at napakalaking kasalanan ito sa relihiyong Islam. At kabilang ito sa mga bagay na makakasira sa pagkamuslim ng isang tao kapag ang isang tao ay ginagawa niya ang mga bagay nito, ang sihr. Ang sihr, nabanggit natin, pangkukulam, salamangka, at yung tinatawag na panghula. Ang panghula naman, kapag ang isang tao ay pumunta doon sa tinatawag na manghula, kahit na hindi na paniwalaan ito, ang manghula, kung ito ay tanungin niya, hindi ibig sabihin, kahit hindi siya maniwala, ay 40 days na hindi tatanggapin ang kanyang sala. Hindi tatanggapin ang gatimpala ng kanyang sala, pero kailangan niya magsala, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay pumunta at naniwala doon sa manguhula, ay tinatawag na dahilan ng pagkasira ng pagkamuslim ng isang tao. Kaya napakadelikado po itong bagay nito. Pinaliwanag ni Allah, sinabi ni Allah na walang nakakaalam sa lingid na kaalaman maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alamul ghuyub. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tanging nakakaalam sa lingid na kaalaman. Kaya ang mga manghuhula, ang tanging mga nakikita nila, na hinuhulaan nila, yung mga nakalipas. Karamihan sa ganyan. Dahil nakikipagtulungan sila sa mga jinn o sa mga engkanto. Pero sa future, yan po ay walang nakakaalam dyan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tama sila, bakit di sila tumama ng loto para kumita sila? Hindi yung kahit bigyan mo sila ng 50, 40, tatanggapin nila basta mahulaan kanila dahil alam naman nila na hindi tama yung kanilang sinasabi. Ito minsan nagkakataon lamang ako itong mga bagay nito. Okay, so sinabi dito sa dalil na sinabi sa Suratul Baqarah 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Itong dalawang anghel ay pinadala na kung saan sila ay nagtuturo sa mga tao, وَمَا يُعَلِّمَانِ, at wala silang tinuturuan na maliban na sinasabi nila sa mga tao na ito na إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, kami ay pinadala pagsubok sa mga tao, kami ay fitna. Kaya kapag ikaw ay naniwala o kaya ay ginamit nito sa ibig sabihin, pinag-aralan mo ang bagay na ito, ay fala takfur. Ibig sabihin, ito ay gawain na kufur, paglabas sa relihiyong Islam. At merong dalil na sinabi dito sa surat, ito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dito, si Propeta Sulaiman alayhi salam ay hindi siya nakagawa ng kufur, bagkus walakin na shayatin, ngunit ang mga shayatin, mga asisin, yung mga ibig sabihin, mga satanas, kafaru. Sila ay gumawa ng paglabas, nasira ang kanilang pagkamuslim, yu'allimunan na sa sihr. Sila ay nag-aral at yu'allimunan na sa sihr. Sila ay nagtuturo sa mga tao ng tinatawag na sihr. Ang sihr, yung salamangka, yung pangkukulam, at saka yung panghula. So dito ay makikita natin na hinatulan sila ng kufur. Ibig sabihin ay pagkasira ng kanilang pagkamuslim. Kaya napakadelikado po itong tinatawag na sihr na dapat nating iwasan. Okay. Pangwalo na nabagit ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah na kanyang sinabi, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'ala al-muslimin. Wad dalil qawluhu ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Dito sa pangwalo ay sino man ang makipagtulungan sa mga musyrikin, sa mga tao na hindi mananampalataya, gumagawa ng mga syirk o pagtatabal kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mananampalataya. Nakikipagtulungan sila at nakikipag-ugnayan sila sa mga tao na ito para laban sa kapwa nila Muslim. Tingnan mo ito. Mga Muslim na nakikipagtulungan sila sa mga hindi Muslim
hindi Muslim para sa tinatawag na, ibig sabihin para laban doon sa tinatawag na kapwa niya Muslim. So yan ay nabanggit dito na ito ay kabilang sa mga bagay na kung saan ito ay dahilan ng pagkasira ng pagka-Muslim ng isang tao. Suratul Ma'idah, ipaliwanag natin ito insyaAllah. 51, sinabi ni Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. At sino man yung tinatawag na makipagtulungan siya sa mga hindi mananampalataya, laban sa mga kapwa niya mananampalataya. Fa-in minkum fa-innahu minhum, ay siya ay tunay na katulad na siya ay tunay na kasama sa kanila. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, tunay na hindi gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, papatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang silang mang-aapi. Okay, silang mang-aapi. So dito, narapat na dapat natin malaman, una-una, ang isang pinuno kapag siya ay nakipagtulungan sa tinatawag na mga musyrikin, mga hindi mananampalataya, na kung saan dapat natin malaman na nakikipagtulungan siya at nakikipag-ugnayan siya laban sa kanyang kapwa Muslim. Wala namang sapat na dahilan. Wala nang sapat na dahilan kundi yung pagkamuhi niya sa kanyang kapatid na mananampalataya. So dito ay nakipagtulungan siya sa mga hindi mananampalataya laban sa kanyang kapatid na mananampalataya na walang sapat na dahilan. Pagkamuhi lang niya dun sa tinatawag ng mga kapatid niya na mananampalataya. Ito po ay bagay na kung saan napakadelikado. Ito ay paglabag sa tinatawag na relihiyong Islam. Pangalawa, yung tao na maaaring makipagtulungan siya sa mga hindi mananampalataya para sa mga makamundong bagay. Para siya ay, ibig sabihin, mga bagay na makamundong bagay para sa kanyang sarili. Para makaipon ng mga pera, ng mga tulong ng mga tao na ito, ng mga hindi mananampalataya. Ito po ay tinatawag na kapag nakipagtulungan ng mga tao na ito na hindi, kumbaga hindi dapat, hindi, ibig sabihin siya ay may kakayahan pero siya ay nakikipagtulungan sa mga tao na ito para sa kanyang sariling kagustuhan sa mga makamundong bagay, ay ito ay kasalanan sa Islam pero hindi paglabag sa relihiyong Islam. Hindi ito pagkasira ng pagkumuslim ng isang tao. Siya ay magkakasala doon. Pangatlo, ay kung kinakailangan, ay wala pong masama doon. Kung kinakailangan na makipagtulungan sa mga hindi mananampalataya para sugpuin ang terorismo, para sugpuin ang mga masasama, ay pwede po ito. Kung halimbawa, ito ay kinakailangan, sabi natin kinakailangan, walang kakayahan ang pinuno na ito na masugpo niya itong mga ibang mga kapatid o ibang mga Muslim na gumagawa ng masama. So, pwede siya makipagtulungan sa mga hindi mananampalataya para masugpo yung kasamaan. So, ito ay kung kinakailangan. Okay? Pero, dapat niyang alalahanin na yung tinatawag na ginawa niya ito dahil sa kinakailangan. Okay? So, yan po, dapat nating intindihin. Hindi po lahat na pakikipagtulungan sa mga hindi mananampalataya ay, sabi natin, shirk. Si fulan ay shirk, si fulan ay shirk. Dapat po intindihin natin yan. Hindi po lahat. Kapag yan ay nakikipagtulungan ng tinatawag na laban sa mga kapwa niya Muslim, na pagkamuhi niya sa kanyang kapatid ng mga Muslim, yun ay tinatawag na yung sinasabi dito na Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na dahilan ng pagkawala o pagkasira ng pagka-Muslim ng isang tao na katulad na banggit sa Suratul Ma'idah 51. Okay. Pangsyam, nabanggit ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na kanyang sinabi, man i'taqada anna ba'd an-nas yasi'u al-khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa fa huwa kafir. Sino man ang naniniwala na may mga tao na pwede siyang hindi sumunod, pwede siyang lumabas at pwede siyang hindi sumunod sa syariah na dala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na katulad na ginawa ni Khadir kay Propeta Musa alayhi salam, ay tunay na siya ay lalabas sa relihiyong Islam. Nakagawa siya ng gawain na paglabas sa Islam. Dapat po nating intindihin ang bagay na ito. May mga tinatawag na mga Sufi na mayroon silang tinatawag na stage na kapag dumating sila doon ay hindi na raw sila susunod sa utos o sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil yung stage na yon ay tinatawag na napakataas na. So, hindi na sila magsasala, hindi na sila obligado doon sa tinatawag na
mga gawain na utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay kamangmangan. Dahil si Abu Bakr as-Siddiq, sino ba bang nang nabanggit sa mga riwaya na maaaring ito ay mahina, pero ito ay riwaya na kung saan ang Ahlus Sunnah wal Jamaa ay sinasabi nila na sa pagkatapos, pinakamainam na tao pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ng mga propeta ay si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. At isa sa mga riwaya na nabanggit natin kanina ay kung timbangin yung iman ni Abu Bakr as-Siddiq at yung iman ng tinatawag ng umma na ito, ay mas matimbang ang iman ni Abu Bakr as-Siddiq. Pero hindi umabot sa tinatawag na stage na sinabi ni Abu Bakr, hindi ko na kailangan sumunod dahil ako ay tumaas na yung aking iman. Hindi, walang ganun. At ni isa sa mga sahaba, wala silang ginawang ganun, na hindi na nagsasalaw, hindi na gumagawa ng ibang mga sunna dahil nga sa sinasabi nila. So yun ay tinatawag na ginagawa nilang dahilan si Khadir. Si Khadir, una-una, sa panahon ni Propeta Musa alayhis salam, ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa na siya ay pumunta kay Khadir, hanapin si Khadir at siya ay kumuha ng kaalaman sa kanya. At ang ginawa ni Khadir ay una-una ay ito ay galing kay Allah, hindi galing sa kanya mismo, galing kay Allah. Pangalawa, si Khadir ay hindi siya tinatawag na kasama sa Banu Israel at si Propeta Musa alayhis salam ay sinugo sa Banu Israel. Kaya yung mga bagay na ginawa ni Propeta Musa alayhis salam kasama si Khadir ay hindi yung tinatawag na bagay na kung saan hindi pagsunod ni Khadir kay propeta, dahil siya ay Propeta Musa alayhis salam sa panahon niya, hindi daw sumunod si Khadir. Una-una, si Khadir ay hindi kasama kung nasasakupan ni Propeta Musa alayhis salam. Pangalawa, ang ginawa ni Khadir ay ito po ay utos ni Allah, wahi. Ito po ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, tulad na nabanggit natin Surah As-Saba 28 na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Katotohanan sinabi ni Allah na hindi ka namin isinugo maliban, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, maliban sa lahat ng mga tao. Sa ibang pati sa mga jin. Sa lahat ng mga tao. Si Propeta Musa alayhis salam sa Banu Israel lamang. Si Propeta Jesus alayhis salam sa Banu Israel lamang. At may mga talata po yan. Maging sa Biblia, meron yan. Na siya isinugo sa mga nangawalang tupa sa bayan Israel. At dito, sinabi, isinugo ka namin, Ya Rasulullah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga tao. Bashira wa nadira, upang magbigay ng mabuting balita at magbigay ng babala. So yan ay malinaw na hindi pwede na lumabas sa kanyang tinatawag na sa tinatawag na kanyang batas o mensahe, dahil ito ay mensahe na pangkalahatan. At sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na siya ay sumumpa na lahat ng nakarinig sa akin na hindi sumunod sa akin ay tunay na siya ay paparusahan. Yan ay kabilang sa maana ng hadith na kinakailangan na ang pagsunod sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli pagsampo ay sinabi ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, wad dalil qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sinabi ito sa surah As-Sajdah 22 na kung saan ang panghuli na nabanggit ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na yung pagtalikod sa relihiyong Islam. Pagtanggi sa relihiyong Islam, la yata'allamuhu, hindi siya nag-aaral ng relihiyon niya, wala ya'malu biha, hindi ito sinasabuhay. Wa dalil, anong dalil? Sinabi niya, wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma arada anha. Wala pang mas malaking pang-aapi sa mga tao mimman dhukkira bi ayati rabbih, na binanggit sa kanila ang mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit tinalikuran nila ito. Inna minal mujrimina lamuntaqimun. Tunay na si Allah ay gagantihan niya ang mga tao na ito na yung tinatawag na pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nababagay sa kanya. So dito, dapat nating maintindihan ano yung sinasabi dito na pagtalikod. May mga tao, halimbawa, na nagshahada. Ashhadu an la ilaha illallah, nagshahada lang.
Pagkatapos ng shahada, hindi nag-aral ng mga pundasyon ng relihiyong Islam. Hindi niya isinabuhay ang mga pundasyon ng relihiyong Islam. At wala siyang balak na pag-aralan ito. So dito, kahit na siya ay nagshahada, ay hindi siya ay lalabas sa relihiyong Islam. Dapat natin malaman yan. Hindi ibig sabihin na nagshahada ng isang tao ay tapos na doon. Dahil kung hindi niya pag-aralan ang mga pundasyon ng relihiyong Islam, haligi ng Islam, halimbawa, haligi ng pananampalataya, at ganun din, hindi niya isabuhay, at wala siyang balak na pag-aralan ito, lalabas siya sa relihiyong Islam. Pero yung mga tinatawag na mga branches, iba pang mga bagay sa halimbawa, siya ay pinag-aralan niya ang haligi ng Islam, ang haligi ng pananampalataya. Pero may mga bagay na hindi niya alam sa relihiyong Islam at hindi siya nag-aaral doon, hindi niya pinag-aralan. Katulad halimbawa ng ibang mga bagay na kung ano yung mga haram sa pagtitinda, mga ibang mga bagay na mga branches, wala siyang tinatawag, hindi siya papasok sa bagay na ito. Maaring ang kanyang iman o pananampalataya hindi katulad ng iman ng tao na nagsaliksik ng kaalaman. Dahil alam niya kung ano yung tinatawag ng mga ipinagbabawal. At alam niya kung ano yung mga bagay na dapat iwasan. Pero ang tao na yung tinatawag na hindi talaga siya, nagsahada lang siya, hindi niya pinag-aralan ng mga pundasyon. Marami po yan sa panahon natin ngayon. Pumunta ng Islamic Center, nagsahada. Pagkatapos hindi niya alam, hindi niya pinag-aralan ang mga haligi ng Islam, pundasyon ng Islam. Hindi niya isinasabuhay ang mga pundasyon ng Islam. Nagsahada lang sa Islamic Center, nagsahada lang sa masjid, nagsahada lang sa amon niya, pero hindi niya pinag-aralan yung mga pundasyon ng Islam, haligi ng Islam. Hindi siya nakapagsagawa ng sala dahil hindi niya sinabuhay, hindi niya alam na obligado ang sala. So dahil dito, kahit na siya ay nagsahada, kahit na pinalitan ang kanyang pangalan, kahit may certificate siya ay lumabas sa relihiyong Islam. Nasira ang kanyang pagka-Muslim. Kaya dapat natin ito bigyan ng pansin. Pero yung mga branches, wala tayong problema doon. Wala tayong problema doon. Yung mga ibang mga turo sa Islam. Pero mga pundasyon ng Islam ay kailangan na ito ay pag-aralan ng isang tao at kailangan na ito ay isabuhay ng isang tao. Yan po ang 10 na kung saan sinabi ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ng mga bagay na kapag ito ay ginawa ng tao ay masisira ang kanyang pagka-Muslim. Siyempre, ay may mga kondisyon ito at wala tayong karapatan na manghusga sa mga tao maliban sa may mga ulama na alam nila ang mga kondisyon nito na sila ay maaring husgahan nila pagkatapos na dumaan ito sa tamang proseso yung kanyang mga kondisyon. Katulad na nabanggit natin, dapat ay may kaalaman ng tao na ito. Hindi siya mangmang sa bagay na kanyang ginawa. Okay? Kasi kung mangmang siya, na wala siyang kakayahan na malaman niya ito, hindi siya doon. Okay? Magkakasala doon. Pangalawa, yung tinatawag na hindi siya napilitan. Maaring napilitan siya. Okay? So, hindi siya napilitan. Kusang ginawa niya ang bagay nito. Pangatlo ay yung tinatawag na hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Dahil maaring ang tao ay magkamali. Okay? So dito ay dapat natin malaman na ito ay dapat nating pag-aralan para malaman natin kung ano ang dapat natin iwasan at hindi natin ito dapat pag-aralan para husgahan ng mga tao. Hindi po natin gawain ang ganung bagay. Tayo po, ang asal Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang Muslim na siya ay nagsahada, nagsaliksik ng kaalaman, nagsasagawa ng sala, ang asal sa kanila ay sila po ay Muslim. Sa bawat alam natin na Muslim na pumunta ng Islamic Center, pumunta ng masjid, sila ay mga Muslim, Muslim na kapatid natin sa anumang bansa, anumang lugar, kung sila ay Muslim, ay ang asal po ay sila ay tinatawag na mga Muslim, maliban lamang na mayroong mga katibayan na dumaan sa tamang proseso na mayroon silang nagawa na mga bagay na paglabag sa relihiyong Islam na makakasira sa kanila pagka-Muslim at ginawa nila ito na alam nila, hindi sila pinilit, hindi sila nagkamali at yung tinatawag na wala silang tinatawag na ibang mga rason. Okay? Kahit alam nila ito. So dito, lalabas sila sa Islam. Pero tulad na nabanggit natin, hindi po natin gawain na tayo ay manghusga sa bawat kapwa. So ito po ay pinag-aaralan natin para malaman natin ang mga bagay na napakadelikado na dapat nating iwasan bilang isang mananampalataya. Nawa, ito po ay nakatulong sa atin, itong 2 lecture natin na patungkol sa mga bagay na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao. At nawa, ipangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay nasa pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang Islam, tayo kanang ginabayan sa tunay na relihiyon na ito ay pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya dapat po na ito ay pangalagaan natin sa pamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman at pamagitan ng pagsasabuhay dito at kung kaya natin ay tayo ay magtiis at ito ay iparating natin sa ating
ibang mga kapatiran at ibang mga kababayan. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat po na bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ay gatimpalan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pakikinig, sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa inyong pag-aaral. Nawa ay dagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ating mga kaalaman. Ako po ay bumabati muli sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.